Okay, good morning. So bago natin paandarin yung sakyan, syempre dapat alam mo yung tinatawag na blow bag C. So kailangan may knowledge tayo pagdating doon sa makina. So para mabuksan mo yung hood na yun, meron dito ito. Hihilahin mo lang to. Itong itsura to, itong sign na to. Sa ibang sakyan, para-paras lang yan. Nandito halos na nakalagay yan. So hihilahin mo lang to, ma'am. Ito. Ayan, So ito naman yung sa trunk. Magbubuksan mo yung tapos sa gas naman, hilahin mo. Puro hila lang naman to. Hila pataas. Dito muna tayo sa sa makina. So di ba nabuksan natin yung doon, may hinila tayo. So ito mayroon tong lock na isa na para support ito para minsan kasi nabuksan natin yon tapos sa patakbo natin minsan nakaangat yan ganyan. So kung wala pang support diyan, so possible tumama yan sa windshield. Siyempre may hangin di ba? So kaya may isa pang lock yan. So gagawin mo, kakapain mo lang yan. Ito, dito, Ayan kung sa ay ilalay ko lang 'to. Ito. Ayan So ito yung kinapaw kanina. Gaganon mo lang. So habang nakahawa ka sa So ang unang i-check mo diyan sa umaga, So although naka-PMS naman siya naka-PMS pa ba 'to? Sa Toyota. Regular. Hindi na. So kung saan ka naman nagpapaano? Sa Rapido. Sa Rapido, Kahit saan pwede naman talaga. So regular maintenance naman. Importante 'yun, So bilang isang driver o bilang isang may-ari, importante kine-check na natin. Hindi naman araw-araw check mo 'to. Hindi naman yung kada gamit mo. Kasi bago pa naman yung sakyan mo So ang gawin mo lang dito, ma'am, check upin mo lang siya kahit mga quarterly. Every 3 months o 5 months. So kasi well maintain naman yung pero maganda pa rin na inaan natin 'to, So una, pag chinek mo pumunta ka dito, itong munang kahit ito muna. Although may pattern yan, yung blow bag nga, yung battery, 'di ba, yung light, yung oil, yung brakes, yung ganun, So pero dito sa yung kailangan mo lang na yan, ito. Langis ito. Langis niya. Tingnan mo yan kung agayan, mayroon pa. So tapos makita mo yung tuldok na yan, may tuldok. Sa pangalawang tuldok dapat yung yung hanggang doon na langis, Tapos yung kulay ng langis. So mayroon yung kulay. Maganda pa yung kulay naman. So pero parang medyo na rin. Luto na rin. So mayroon tatlong klase kasing langis sa market, Yung tinatawag na regular oil. Mayroon din semi-synthetic, fully synthetic. Tatlo yan, Pag yung regular oil lang, so every 1,000, na yan, maluluto agad yan. Kumbaga, iitim agad yan. Kumbaga, mawala ng bisa agad. Pag yung semi-synthetic naman, so mas the best siya ng 5,000 kilometer, napapalitan na siya. Oo, semi-synthetic. Pero pag fully synthetic naman yung pinalagay mong langis dito, so kahit mga 10,000 kilometer o 7,500, palitan mo na siya. 7,500? Oo. Or 10 to 10? Yes, dun sa range na yan. Sa fully synthetic. Kaya tinatanong sa ni Rapid ano po gusto mo na langis? Tanda mo yan So, kung anong best seller sa inyo? Fully synthetic. Siyempre, pag sinabi nung ahente, so ganyan fully synthetic, yun ba nakamaganda na? Kasi gusto natin talaga yung sakyan. So ako fully synthetic din talaga. Para una, iwas bala. Matagal yung change oil. Malimutan mo ng 7,500, meron ka pa ang buffer hanggang 10,000. Pero actually, ang maximum talaga niyan hanggang 20. Yung iba. Pero sagara na yun. Di na pwede. Kahit fully synthetic siya. So ako 7,500. 7,500 So ang laman pala nito nasa 4 liters lang, 4.5. 4 liters. 4.5 liters ng oil. Oo. 4 liters, sobra pa nga So, hindi naman sinasagad yung kasi di pwedeng sobrahin lang isa. Hindi porket may budget sige gawin mo ng 8 sa sabog ng makina. Hindi pwedeng kulang, hindi yung dalawa, minomonitor to. So, minsan kasi na-check natin parang kulang na. So, pwede mong itong palagyan. Ito, binabantuan. Kung natawag banto, ito, bubuksan nila to. Tapos lagyan. So, dahil hindi mo naman kailangan na ikaw gumawa. Pag napansin mo lang na medyo kulang na, punta ka sa sa gasoline station, may mga langis naman sila doon.
pabantuan mo lang pa kung wala kang time na magpa-schedule sa Rapid, di ba? At busy pa. So, kailangan kasi, tama yung langis mo, hindi kulang, hindi sobra. Kasi pag kulang, nangyari yung mamakina mo. Pag sobra mo, pwede sumabog yung makina. Ano? Then, pangalawa, syempre yung mga basic lang, check mo lang, kagaya nito. Itong isang to, itong sign na to, yung, di ba nagano ka ng wiper? Tubig. Ayan, dito mo lalagyan ng tubig yan, dito. So, di naman ito nakakonect sa makina. Walang problema dyan. Kahit ang gamitin mo dito, tubig sa gripo, pwede nga rin eh. Pwede po bang gripo lang? Oo. Basta maganda, lagyan mong joy, sabon. Kasi pag yung sa gripo lang kasi, minsan may maputik yun. Saka, ano siya, pwede maglumot. So, ako nalagay ko ng joy. Mga ilang patak lang mga ano. Yung tag sa 10 piso dati, 15, 8 piso na tayo. Oh, mga ganun, pwede na ilagay dito. Isang buo ng sa... Sa shade na yan, yung ano lang. Mga lagay yung 10 piso ba ganyan? Wala. Yun ang nilalagay ko dito. Pag minsan sa car wash, pag nagpapa-car wash ako, doon may mga sabon sila doon. Boss, palagyan. Palagyan mo na konti. Pa-mix mo na. Pag magpa-engine wash ka na. Kasi dapat malinis din yung makina mo para nakikita mo yung mga leak. Pag nagpa-engine wash ka, sabi mo, tuya, pasabay na rin po nung sa ano. Tapos lagyan mo na kaunting sabon, timplahin mo na. Ganun na. Ito lang ha. So, pwede mong iutos sa paano yan. Hindi mo naman kailangan na. Importante na-check. Then pangalawa, napaka-importante din, yung brake fluid. Ayan. Kaya nito, napapansin mo ito. Kung mapapansin mo dito, para may kulang na siya sa maximum. Ayan, ibig sabihin, nagbawas na yung, yung brake fluid. Ang brake fluid po, ma'am, napaka-importante po yan. Kasi pag umapa ka ng brake, siya yung parang nagko-compress, yung parang, para mapigilan mo yung ikot ng gulong. So, yan, so, yung fluid na yan. So, yung parang pang-compress. Parang jack. Yung jack. Kahit anong bigat ng ililip mo o ibubuhat. So, kaya niya kasi may fluid. Ngayon, pag ito nagbabawas kasi. Okay? So, diyan mo makikita na may diferensya sa preno mo. Pwedeng yung kanyang brake pad ay ubod na. Kung bakit nagbabawas. Then, pangalawa, baka may leak o kaya may butas yung brake fluid natin. Yung mga hose from diyan sa sa ngayon medyo bawas na nga so ganito lang check niyo dito kailangan na lagyan yan kakunti na to yan palagyan mo na rin to ayan ayan palagyan mo na mura lang man ng brake fluid bumili ako actually kahapon bumili ako nagbanto ako nasa lang 75 lang 75 pesos lang 70 pesos lang. Ganito yung kalaki. lahat po yun. Ay, basta hanggang doon sa maximum lang. May mga gauge naman. Medyo kulang nga lang siya sa gauge. Ayan, di ba? Napansin mo, may kulay itim. Tapos ito yung gauge siya. Ayan, nandito na siya, ibig sabihin kulang na. So, pwedeng kumbaga di kumagat yung brake mo pag naubusan ka ng fluid. Kasi wala kang pang compress sa Then, pangalawa, syempre yung coolant. Meron siyang meron tong radiator. Yung coolant kasi na yun, ma'am, yun yung napapalamig sa makina natin. Kasi pag wala yun, mag-overheat yung makina mo. So, ito yung hose na yun, ito. Papasok. Then, mayroon yung palabas. Paikot-ikot lang yung coolant na yun. Nandito yung radiator mo, itong part na to. So, ngayon, meron siyang tatawag na sa reservoir. Ito yun. So, makikita. Ayan, nakita. May kulay pink ang yung So, ito to. So, pwede mong check mo siya dito. Reserve Hindi nga lang makita kasi malalim. Pero yung kulay, ayun Kaya may kulay-kulay sila Para doon sa makita mo. Mayroon din siyang mababasa mo, low. Tapos, pool. Ayan yan. Doon agad doon sa may pool na yun dapat. So, itong coolant na to, actually, kahit mga 5 to 10 years, hindi yan maglilik, masisira o kaya pwera lang kung mag-leak, Pero maganda dito, i-change oil mo o palitan mo to, 40,000. Natakbo na ng sakyan mo. Check mo kung ilan natakbo ng Odo. Lagpas 40 na. So dapat mapalitan mo na to. Parang tatawag na flush out. Papalitan yung laman nito. So ang laman nito siguro mga ilang rin. Ang isang coolant para nakakahalaga yata mga 120. So, di ko alam kung mga ilang litro laman itong tapos reserve pa. So, punta ka lang doon sa PMS. Pag PMS ka,
isabay mo na. Sabi mo kasi lagpas na ako ng 40,000, isabay ko na itong kulan na to. Now, ang sinasabay ko dito ay yung tatawag na ATF, Automatic Transmission Fluid. Kasi meron tayo ditong ito, yung oil. Okay, meron tayo every 1,000, every 5,000, or 7,500 or 10,000. Doon sa oil yan. Meron pa rin tayong ATF, Automatic Transmission Fluid. Yun naman siya para sa transmission natin. So, yun ay every 40,000 to 80,000. Doon, nagre-range nun doon sa mas maganda siyang palitan. Para fresh lagi yung iyong fluid. Kung nakakaangat-angat ka naman, di every 1,000. Kung nagtitipid ka naman, di mga 100,000. Kaya lang, delikado sa transmission mo yan. Yung fluid na yan, ATF. Delikado na yun pag mga 50,000 to, pwedeng masira ang gear. Alam mo naman yung transmission, medyo mahal din kasi. Ito, ganun din. Yung quality ng, kasi dati kasi ginagamit kung papapansin mo sa mga jeep, makita mo yung mga jeep na driver, binubusan ng tubig. Yun yung mga sinaon ng mga sasakyan, So ngayon, syempre, may mga engineer na pag-aralan nila na effective yung coolant kasi una, hindi siya nagkokos ng kalawang. Pangalawa, mas may chemical siya para ma-prevent yung pag-init ng makina. So marami siyang benefits. Kaya yun ang coolant na nilalagay. So depende yun nga sinasabi nyo, depende daw sa location ng may-ari ng sakyan. Kung sa Pilipinas ka, nasa Amerika ka, yung combination ng coolant. So alam naman ng kasa. Sila na bahala dyan. So, hindi mo po problema yan. Basta ang kailangan lang ng isang driver na kagaya mo, nagdadrive, ay yung ma-monitor. Kailan ba ako magpapalit ng coolant? Ano ba yung papalitan ko sa makina ko? Kasi, once na, na nagdadrive ka at wala kang knowledge dun sa monitoring ng sakyan mo, pwede kang, maabala. Kasi pag tumirik yan, nawalan ka ng coolant, tirik. Pag nawalan ka ng langis, tirik yan, sabog yan, So, maabala ka. Pwede ka rin ma-aksidente. Di mo tiyanak yun. Wala kang brake. Pag apak mo, wala akong brake, dire-diretso ka. O kaya, yun lang, itong simpleng ilaw lang, ginabi ka sa daan, ba't wala akong ilaw? Hirap mag-drive na walang ilaw. Ganon din ito, itong wiper. Pag inabot ka ng ulan at wala kang wiper, di ka makapagmaneho, ma'am. Pag pinilit mo yung bangga ang aabutin mo. Kasi wala kang makita sa kalsada. So, yun ang trabaho ng isang driver. Yung ma-monitor lang. So, hindi nga sinabi na, hindi mo kailangan gawin yan. Na ikaw kasi may specialista dyan Kagaya ng mga electrical. May specialista dyan. Radiator. Kaya mapapansin mo sa kalsada, may gumagawa ng radiator lang. May gumagawa ng aircon lang. May gumagawa ng simple lang na pang ilalim. May kanya-kanyang specialista. So, mayroon general sa kasa na. So, basta yung mga monitor mo dyan, mga importante, mga langis-langis. ATF, oil, water, fluid, lahat ng fluid niya. Ayan, so sabihin mo doon sa PMS. Pag naka-PMS naman, may mga lista sila. Basta ibigay mo sa baka nung chinek nila yan, ma'am, ay nakita na mayroon pa. So ngayon, nung nagginamit mo. Kasi siyempre, hindi naman natin masasabi na laging meron yan Kasi every time na ginagamit natin yan, so nagagasgasi yung natin yung brake. So doon sa possible ma'am. Tapos isa pa ay battery. Ito, kapapalit ko lang ng battery. Ganito. Kahapon nagpalit ako ng battery, yung BS ko rin. Kasi kahapon pag start ko, pag nasira ang battery mo ito, pag nag-start ka, ma'am, ganun lang maririnig mo. So, hindi sira makina mo ng battery. Ang battery kasi tumatagal to, actually, kung bago ang battery, ay tumatagal niya ng 3 years. 5 years ang niya, pero tumatagal siya ng 3 years, pinaka-maximum. Yung magandang ng Motolite nila, yung Excel, na gold yata yun. Yun na binili ko. Yan, ito sumunod dito. So, may warranty pa yun ng 2 years yun. Sabi nung Motolite sa akin kahapon, sir, may warranty ng 2 years yan. So, siguro tatagal yan ng mga 5 years. Yung ganyan kong battery kasi, yung stock na battery galing pa sa Toyota nung binili ko, isa't kalahating taon pa lang. Wala na, Ito, pinilta na to Opo. Balik na po yun. Kasi, gano'n. Ayan, so, yun ang mga kailangan mo check. Ito, talaga, tumatagal to ng 2.5 to 3 years ito. Ito mga, Pero yung isa niyan, yung kulay green, Excel yan, medyo maganda-ganda daw hanggang 5 years lang yan. Ayun lang naman kailangan mo check yan, ma'am. Yung the rest dyan, i-ano mo na sa iba. Hindi mo naman kailangan pang ubusin yung yun.
na-check isa-isa yung mga tornilyo niya. Hindi na sa ano na. So, isa pa importante siyempre yung gulong ikutan mo. Kagaya nito. Ang gulong mo ganda pa, oh. Bagong palit na po yung una, yung Okay. O ganda nung gulong mo, dalawa, oh. Bagong-bago pa. Goods. Tapos syempre yung paghigpit niyan kasi minsan yung paglagay nila hindi pwedeng mahigpit sobra, hindi rin pwedeng ano. Ikutan mo lang kung medyo flat yung gulong mo. Pag okay naman, di maganda na. Basta ikot ka lang. Tapos sunod yung mga ilaw niyan. No, mamaya ituturo ko sa yung mga ilaw niya. No, ito medyo malambot ang unahan mo. Hindi balanse. Ito. So, ang pag ano naman diyan, pag nagpagas ka naman, nagpagasolina ka sa Shell. O punta ka doon sa boy. Kuya, pa-assist ako nung papantay ko para maganda yung hangin lahat. Ano, so kung anong hangin ito, ganun din sa kabila, kaliwat kanan. Sa likod yata binabago sa kasaunahan, parehas. Kung dito ay 32, 30, depende sa'yo kung ano gusto mo, 35 o ano. Na. Ayan po yung mga dapat nating i-check bago tayo magpaandar ng makina. Ano?